Madilim ang gabi at ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil sa labas ng bintana. Ang tunog ng mga patak ng tubig na sumasalpok sa bubong ay tila musika ng trahedya na hindi ko kayang takasan. Nakaupo ako sa sulok ng kwarto, hawak ang lumang litrato ni Mara. Ang kanyang nangiti sa larawang iyon, puno ng liwanag, ay isang bagay na hindi ko na muling makikita. Napapikit ako, hinahayaan ng alaala na bumalik sa gabing iyon kung saan ang lahat ay nagbago. Hawak ko siya sa aking bisig. Ang kanyang katawan ay malamig, ang kanyang mukha maputla, at ang kanyang mga mata na dati punong-puno ng buhay ay unti-unting nawalan ng ningning. Mara, huwag mo akong iwan. Pakiusap ko habang pinipigilan ang pag-agos ng luha sa aking pisngi. Ngunit hindi siya sumagot. Ang huling hininga na binitiwan niya ay parang pako sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay nawala ang lahat. Ang mundo ay huminto at ang tunog ng kanyang boses, ang init ng kanyang haplos, ang amoy ng kanyang buhok, lahat ng ito ay naglahong parang usok sa hangin. Sabi nila, ang oras ang magpapagaling ng sugat, ngunit paano kung ang sugat na ito ay hindi kailanman maghilom? Paano kung ang oras ang mismong nagpapalala ng sakit? Sa bawat gabi na lumilipas, si Mara ay bumabalik sa akin, hindi sa paraang inaasahan ko. Tuwing 3:00 ng madaling araw, nararamdaman ko ang presensya niya. Nagsimula ito ilang linggo pagkatapos ng libing. Sa una, akala ko'y imahinasyon lamang. Pagod, lungkot, at galit ang nagtutulak sa akin na makita ang hindi naman totoo. Ngunit habang tumatagal, alam kong hindi lamang ito bunga ng aking isip. Isang gabi, nagising ako mula sa malalim na pagkakatulog. Ang kwarto ay balot ng kadiliman, ngunit may kakaibang lamig na bumalot sa akin. Ang orasan sa tabi ng kama ay nagpakita ng eksaktong 3:00 a.m. Narinig ko ang mahinang tunog, parang hininga, mula sa sulok ng kwarto. Napatingin ako at doon ko siya nakita. Si Mara. Nakatayo siya, suot ang paborito niyang puting damit na isinusuot niya noong kami magkasama pa. Ang kanyang buhok ay basa, tila na ulanan, at ang kanyang mga mata ay nakatingin diretso sa akin. Hindi siya nagsalita, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Ang kanyang tingin ay puno ng puot, ng sakit, ng lungkot. Ikaw ba talaga, Mara? Tanong ko. Nanginginig ang boses, ngunit hindi siya sumagot. Lumapit siya sa akin. Mabagal. Bawat hakbang ay tila bumibigat ang paligid. Ang hangin ay naging mas malamig at ang mga patak ng ulan sa labas ay biglang tumigil. Ang buong mundo ay parang nawala at kami na lang ang natitira. Hinawakan niya ang aking kamay at sa sandaling iyon, ang malamig na pakiramdam ay parang yelo sa aking balat. Hindi ko kaya. Bulong ko habang ang luha ay muling bumagsak. Ngunit sa halip na mawala, naramdaman ko ang kanyang mga daliri na mas lalong humigpit. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal, ay tila nagtatanong, parang sinisisi ako sa nangyari. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na hindi ko na alam kung paano pa ako makakawala. Ang gabi ay paulit-ulit na ganito. Sa tuwing magigising ako tuwing 3:00, siya'y naroon. Minsan, siya'y nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na nakatingin sa akin. Minsan naman, naririnig ko ang kanyang mga yapak sa sahig, paikot-ikot sa kwarto. Ngunit ang pinakamalala ay ang gabing iyon na sinubukan niyang magsalita. Ikaw ang may kasalanan, sabi niya. Ang boses niya ay halos isang bulong. Ang mga salitang yun ay parang kutsilyong tumarak sa aking puso. Hindi mo ako nailigtas. Hindi ko alam kung paano sumagot. Ang galit sa kanyang boses ay hindi ko pa naririnig noon. Si Mara, ang babae na minahal ko ng buong puso, ay ngayon tila isang estranghero, isang anino ng kanyang dating sarili. Sinubukan kong maghanap ng sagot. Nagpunta ako sa simbahan, nagdasal. Sinubukan kong kumonsulta sa pari, ngunit ang kanilang payo ay tila walang bisa.
Magdasal ka para sa kanyang kapayapaan, sabi nila. Ngunit paano kung ang kanyang kapayapaan ay hindi kailanman dumating? Paano kung ang kanyang galit ay mas malakas kaysa sa mga dasal? Isang gabi, nagdesisyon ako. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong harapin siya. Nagising ako ng eksaktong 3:00 at tulad ng dati, naroon siya. Ngunit ngayon, may kakaiba sa kanyang itsura. Ang kanyang mukha ay mas madilim, ang kanyang mga mata ay mas malalim, at ang kanyang ngiti, isang ngiti na hindi ko na kinikilala, ay nakakatakot. Mara, sabi ko, sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mong sabihin. Ngunit sa halip na sagutin ako, lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay biglang dumampi sa aking muka at naramdaman ko ang malamig na hangin na parang dumaan sa buto ko. Ang kanyang mga mata ay nagbago, nagiging itim na parang gabi. Hindi ako aalis, sabi niya. Ang boses niya ay tila isang halakhak na punong-puno ng poot. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. At sa sandaling yon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi siya ang Mara na kilala ko. Hindi siya ang Mara na minahal ko. Ang presensya sa harapan ko ay isang bagay na mas malalim, mas madilim. Isang anino na nagkukubli sa anyo ng aking nobya. Ngunit hindi ko alam kung paano ito lalabanan. Sa aking isip, ang tanong ay paulit-ulit. Paano mo lalabanan ang isang bagay na bahagi ng iyong sarili? Naputol ang aking pag-iisip nang biglang lumapit siya sa aking mukha. Ang kanyang mga matay halos nakadikit sa akin. 3:00, sabi niya, oras mo na. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinawakan ng doorknob ng lumang apartment na iniwan namin ni Clara. Hindi ko na dapat bumalik dito, pero may kung anong puwersang humihila sa akin. Ang bawat hakbang ko sa hagdanan ay tila may bigat ng mga alaala. Ang tawa niya, ang amoy ng kape tuwing umaga, ang mga gabing magkasama kaming nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap. Ngayon, ang lahat ng yun ay parang multo, nakapaligid, ngunit hindi ko mahawakan. Pagbukas ko ng pinto, bumungad ang malamig na hangin, para bang may kakaiba sa espasyo, mas madilim kaysa dati, mas tahimik. Nakaayos pa rin ang mga gamit ni Clara na parang hindi siya umalis o namatay. Ang paborito niyang kurtina na may maliliit na bulaklak ay nakasabit pa rin. Ang baso niya sa mesa, may bahid pa ng lipstick. Hindi ko na ito ginalaw mula nang mangyari ang trahedya. Parang respeto ko yun sa kanya, sa alaala niya. Ngunit ngayong narito ako, tila ang bawat sulok ng lugar ay sumisigaw ng presensya niya. 3:00 ng madaling araw. Hindi ko alam kung bakit lagi akong gising sa oras na ito. Para bang may alarma sa loob ng utak ko na nagpapabalik sa akin sa sandaling iyon. Ang sandaling namatay siya sa bisig ko. Sinubukan kong magpahinga, pero hindi ko magawa. Sa halip, naupo ako sa sofa. Napansin ko ang kahon ng mga lumang litrato namin sa ilalim ng mesa. Hinugot ko ito. Isa-isa kong tiningnan ang mga larawan. Si Clara na nakangiti, si Clara na nakaakbay sa akin, si Clara na tumatawa habang nagpipinta. Ang huling litrato namin bago siya namatay ay naroon din. Nakangiti siya, pero may lungkot sa mga mata niya. Hindi ko yun napansin noon, pero ngayon, ang lungkot na yon ang tumutusok sa puso ko. Nagulat ako nang may narinig akong tunog mula sa kusina. Isang mahina, tila pagsinghap. Napatingin ako sa relo. 3:02. Walang tao rito. Alam ko yun. Ngunit ang tunog ay parang siya. Tumayo ako. Ang mga tuhod ko'y nanginginig. Nilapitan ko ang kusina, dahan-dahan. Ang ilaw sa kisame ay mahina. Halos hindi ko makita ang paligid. Ngunit naroon, sa gilid ng mesa, ang isang bagay na hindi maaaring naroon. Ang baso ni Clara, yung baso na may lipstick, ay ngayon puno ng tubig. Hindi ko ito ginawa. Hindi ko ito ginalaw. Ang puso ko'y bumilis ang tibok. Nagsimula akong maghanap ng paliwanag, pero walang lohikal na sagot. Narito ako mag-isa. Walang ibang tao. Ngunit paano? Sino? Clara? Tanong ko. Ang boses ko'y halos bulong. Walang sagot.
Ngunit naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko. Napalingon ako. Wala. Ngunit ang pakiramdam na may nakatingin ay hindi nawala. Ang mga mata ko ay sinuyod ang bawat sulok ng lugar. Wala akong makita, pero naroon siya. Alam kong naroon siya. Bumalik ako sa sofa, pero hindi ako makapagpahinga. Ang katawan ko'y naninigas. Ang utak ko'y puno ng tanong. Bakit? Paano? Sa isang iglap, narinig ko ang tunog ng piano. Ang piano ni Clara, na matagal nang hindi ginagamit. Ang hinlalaki ko ay biglang nanlamig. Tanda ng takot na bumalot sa akin. Lumapit ako sa piano. Wala namang tao. Ngunit ang takip nito, na laging nakasara, ngayon ay nakabukas. Ang mga daliri ko'y nanginginig nang hawakan ko ang mga teklado. Walang tunog nang pindutin ko ang isa, ngunit naramdaman ko ang bigat sa harapan ko. Parang may nakatingin mula sa likod ng piano. Napatingin ako sa salamin sa itaas nito at doon ko siya nakita. Si Clara, nakaupo sa sofa, nakatitig sa akin. Ang mga mata niya'y walang buhay, ngunit naroon ang isang emosyon, galit. Hindi ko maipaliwanag, pero ang galit na yon ay parang apoy na gustong tumagos sa pagkatao ko. Tumakbo ako palayo, ngunit narinig ko ang pagtawa niya, hindi masaya, hindi pamilyar. Ang tunog ay parang yelo na tumutusok sa bungo ko. Pilit kong pinanatag ang sarili ko. Hindi ito totoo. Hindi siya totoo. Ngunit ang katawan ko'y hindi makagalaw. Napatingin ako sa salamin sa harap ng banyo at doon ko siya muling nakita. Nakatayo siya, malapit sa akin. Ang buhok niya'y basa. Ang mga kamay niya'y nangingitim. Hindi ko na napigilan ang sigaw ko. Ngunit ang sigaw ko'y parang nawala sa hangin. Walang tunog. Siya ay ngumiti. Isang ngiti na hindi niya kailanman ginawa noong buhay pa siya. "Bakit mo ako iniwan?" tanong niya. Ang boses niya, malalim, malamig. Hindi ko alam kung paano sasagot. Hindi ko siya iniwan. Siya ang umalis. Siya ang namatay. Lumapit siya sa akin, ang mga mata niya'y tila bumabaon sa kaluluwa ko. At bago ko pa siya maitulak, bago ko pa siya malampasan, naramdaman ko ang bigat ng mga kamay niya sa balikat ko. Ang mundo ay umikot, ang paligid ay nagdilim. Pagdilat ko, nasa kama na ulit ako, 3:00 ng umaga. Ngunit ang mga kamay ko'y basa at ang baso sa kusina, wala na. Ang piano, nakaayos na ulit. Ngunit ang salamin ay may bakas ng isang kamay. Missed Part 3. Generation failed. Sa madilim na silid na yon, ang oras ay muling tumigil. 3:00 ng umaga, ang oras na palaging bumabalik sa akin, ang oras na palaging pinipilit akong balikan ang sandaling iyon. Nakaupo ako sa gilid ng kama, ang mga mata ko'y nakatuon sa pinto ng banyo na bahagyang nakabukas. Sa bawat tunog ng tiktak ng lumang orasan sa dingding, nararamdaman ko ang bigat ng mga alaala, ang bigat ng kanyang pagkawala. Siya si Clara, ang babaeng mahal ko, ang babaeng nawala sa akin sa paraang hindi ko kailanman lubos na maiintindihan. Pagod na akong magpaliwanag sa sarili ko kung bakit nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. Pero paano mo ipapaliwanag ang mga bagay na hindi nakikita ng iba? Paano mo ipapaliwanag ang malamig na dahon ng kamay na dumadapo sa balikat mo tuwing gabi? Ang mga bulong na tila hangin, ngunit may laman, may galit, may hinanakit. Noong gabing iyon, bumalik siya. Mas malinaw kaysa dati. Nakaupo ako sa kama, iniwasang tumingin sa salamin. Alam kong naroon siya, sa likod ko, sa gilid ng aking balikat. Ramdam ko ang bigat ng kanyang tingin, ang malamig na presensya na unti-unting sumasakal sa akin. Hindi ko na kayang magpanggap na wala siya. Hindi ko na kayang magkunwari na normal pa rin ang lahat. "Clara?" Tawag ko, mahina, halos isang bulong. Hindi ko alam kung bakit ko siya tinatawag. Siguro'y umaasa akong makakuha ng kasagutan o siguro'y gusto ko lang marinig ang boses niya kahit sa anong paraan. Walang sagot. Pero ang malamig na hangin sa silid ay tila gumalaw, dumaloy sa paligid ko. Parang may gumalaw sa likod ko, isang aninong hindi ko makita ng diretsyo. Nagpatuloy ako. "Clara,
Paano kita matutulungan? Sa wakas, narinig ko siya. Isang mahinang tawa, pamilyar, ngunit puno ng sakit. Hindi iyon ang tunog ng kanyang dating halakhak. Ang halakhak na nagpasaya sa mga araw ko. Ito'y sirang-sira, parang nabasag na salamin. Matutulungan mo ba talaga ako? Tanong niya. Ang boses niya ay parang nagmumula sa lahat ng sulok ng silid. Tumayo ako, nanginginig. Hindi ko na kayang manatili sa kama. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo kung paano. Sigaw ko, desperado. Pero ang sagot niya ay hindi ko inaasahan. Simulan mo sa pag-alala. Sabi niya, paunti-unti pero malinaw. Bawat salita ay parang patalim na tumatama sa puso ko. Alalahanin mo kung paano mo akong iniwan. Iniwan? Hindi ko siya iniwan. Ako ang nasa tabi niya. Ako ang humawak sa kanya hanggang sa huling sandali. Ako ang umiiyak habang unti-unting nawawala ang kanyang hininga. Hindi kita iniwan, Clara. Sigaw ko. Muling bumalik ang sigaw sa aking isipan. Ang sigaw na yon. Ang huling sigaw ni Clara bago siya tuluyang nawala sa mundo. Sa tuwing sumasapit ang 3:00 ng madaling araw, parang isang pelikula ang bumabalik sa akin ang gabing iyon. Ang gabing hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon. Nasa bisig ko siya nang huling bumuga ng hininga. Ang malamig na simoy ng hangin, ang amoy ng lupa sa paligid, at ang basang damo na sumasalamin sa aming trahedya. Lahat iyon ay nakatatak na sa aking alaala. Gusto kong kalimutan ngunit paano? Paano mo kalilimutan ang taong minahal mo nang higit pa sa sarili mo? Sabi nila, ang pagdadalamhati ay unti-unting nawawala. Pero sa kaso ko, parang mas lalong lumalalim ang sugat sa bawat umaga. Ang mga mata ni Clara, ang kanyang ngiti, ang lambot ng kanyang tinig. Lahat iyon ay bumabangon tuwing 3:00 ng madaling araw. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pinarurusahan ba ako ng oras? O sadyang pinaglalaruan ako ng sarili kong isipan? Kanina, bago mag 3:00, sinubukan kong huwag mag-isip. Nagbukas ako ng telebisyon, nagpatugtog ng musika, kahit ang liwanag ng mga ilaw sa buong bahay ay iniwan kong bukas. Pero nang tumunog ang relo, alam kong wala akong kawala. Tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Parang biglang nahulog ang mundo sa katahimikan. At sa likod ng katahimikan, naroon siya. Narinig ko ang mga yapak sa sahig. 1, 2, 3 hakbang. Hindi ko maipaliwanag kung paano ko naririnig ang mga ito. Ang sahig ng apartment ko ay gawa sa tiles, walang kahoy na maaaring maglikha ng tunog na ganoon. Pero maliwanag ang bawat hakbang. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Parang may sinusukat. Ang mga hakbang ay papalapit sa akin na parang may nagmamasid. Tumayo ako mula sa sofa. Hawak-hawak ang isang baso ng tubig. Tumutulo ang malamig na pawis sa aking noo. Naglakad ako patungo sa kusina, pilit na ini-ignore ang nararamdaman kong presensya. Pero bago pa ako makalayo, naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko. Hindi hangin na dulot ng bentilador o aircon, ibang klaseng lamig. Lamig na parang humihila sa kaluluwa mo. Paglingon ko, wala naman akong nakita. Walang tao, walang anino. Pero naroon ang pakiramdam. Kinalus ko ang pawis sa aking mukha at pinilit magsalita. Clara, ang boses ko ay halos pabulong. Parang takot na takot akong marinig ang sarili kong tinig. At doon ko siya nakita. Sa harap ng salamin. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon. Ang salamin ay nasa dingding ng sala. At ang refleksyong naroon ay hindi ang akin. Siya iyon. Si Clara. Nakatayo. Nakatingin sa akin. Ang kanyang suot ay ang damit na huli niyang isinusuot noong gabing yon. Punit-punit ang puting bestida, may bahid ng dugo sa laylayan. Ang kanyang buhok ay tila basa, bumabagsak sa kanyang balikat. Pero ang pinakamasakit, ang kanyang mga mata. Ang mga mata niyang punong-puno ng tanong at puot. Clara. Napalunok ako. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o lalapit.
Pero bago pa ako makagalaw, may narinig akong boses, hindi galing sa kanya. Sa paligid, sa mismong hangin. Bakit mo ako iniwan? Napaatras ako, hawak-hawak pa rin ang baso ng tubig na kanina ko pa gustong inumin. Hindi kita iniwan, hindi kita iniwan, Clara. Sigaw ko, pero alam kong walang makakarinig sa akin. Alam kong walang makakapaniwala. Ilang segundo siyang nanatiling nakatingin sa akin. Hindi siya gumagalaw, pero ang refleksyon niya sa salamin parang buhay na buhay. At sa isang iglap, ngumiti siya. Pero hindi iyon ang ngiti na minahal ko. Hindi iyon ang ngiti na nagbigay liwanag sa mundo ko. Ang ngiti niyang iyon ay puno ng galit, puno ng kasalanan. Parang sinasabi niyang alam niya ang katotohanan. Alam niyang may ginawa akong mali. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo palabas ng bahay. Pero hindi ko magawa. Ang mga paa ko ay tila nakapako sa sahig. Ang mga mata ko ay hindi maalis sa kanya. Sa bawat segundo, parang bumabagal ang oras. At nang akala ko ay tapos na ang lahat, biglang pumutok ang ilaw sa sala. Nangitim ang buong paligid at ang tanging liwanag na naroon ay mula sa salamin. Hindi ko alam kung paano, pero naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking balikat. Malamig, masakit, parang may humihigpit na pisi sa leeg ko. Hindi ko siya makitang gumagalaw, pero ramdam ko ang presensya niya sa likod ko. At sa huling pagkakataon, narinig ko ang kanyang boses, malinaw, malapit, at punong-puno ng poot. Alam ko ang ginawa mo. Nakahiga ako sa kama, walang ilaw. Tanging liwanag ng buwan ang pumapasok mula sa siwang ng kortina. Pinipilit kong ipikit ang mga mata, ngunit bawat pagdikit ng mga talukap ko ay parang may anino na gumagapang sa gilid ng aking paningin. Ang tunog ng orasan sa dingding ay tila boses na bumubulong sa akin. Isang tunog na palaging nagiging mas malakas tuwing nasisilayan ko ang numero, 3:00 ng umaga. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi akong ginising ng parehong eksena. Ang lamig ng hangin, ang bigat sa dibdib, ang pakiramdam na mayroong nagmamasid sa akin. Pero ngayong gabi, kakaiba. May kung anong mas mabigat na dumadampi sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung ito ba'y takot o lungkot. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung nagiging baliw na ba ako sa kakaisip kay Elise o kung may parte ng realidad na pilit niyang binabasag para maabot ako. Si Elise, kinuha siya ng mundo nang hindi ako handa. Sa ospital, sa puting kwarto na yon, sa ilalim ng mga nakasisilaw na ilaw at amoy ng gamot, bumigay ang kanyang hininga sa aking mga bisig. Hindi ko malilimutan ang mga mata niyang nakatingin sa akin, puno ng luha at pighati, na parang gusto niyang magsabi ng huling salita, ngunit hindi na niya kayang ipilit. Paulit-ulit kong sinisisi ang sarili ko. Kung hindi ko sana siya pinilit na sumama sa biyahe noong araw na yon. Kung hindi ko sana siya iniwan sandali para bumili ng tubig. Kung naagapan ko sana ang aksidente. Ngunit ang mas masakit ay ang mga gabi matapos ang libing. Hindi ko na kayang itanggi ang nararamdaman ko. Ang pakiramdam na hindi siya lubos na nawala. Sa tuwing dumidilim ang paligid, nararamdaman ko ang presensya niya. Hindi ko alam kung ito'y alaala lang o kung tunay na bumabalik siya. Pero tuwing 3:00 ng umaga, may kung anong kakaibang nangyayari. Ngayon, narito ako, muling gising sa parehong oras. Nakahiga at nakatitig sa kisame, pilit kinakalma ang sarili. Ngunit ang malamig na hangin ay tila gumagapang sa aking balat. Ang bawat tunog sa paligid ay parang hindi natural. Ang pagkaluskos ng mga dahon sa labas, ang mahihinang kalabog mula sa kung saan. Tila may gumagalaw sa loob ng bahay. Napapikit ako. Pilit tinatalikuran ng takot. Ngunit nang buksan ko ang mga mata, nanigas ang katawan ko. Sa gilid ng silid, sa madilim na sulok, may nakatayong figura. Hindi ko maaninag ang mukha, ngunit alam kong naroon siya. Alam kong si Elise iyon. Elise! Basag ang tinig ko, halos pabulong. Hindi siya kumibo. Ang figura ay nananatiling nakatayo, tahimik, nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung paano ko naisipang bumangon.
Pero ginawa ko. Ang mga paa ko ay tila sinisipsip ng sahig sa bawat hakbang, ngunit ang mga mata ko ay hindi maalis sa kanya. Nang malapit na ako, bigla siyang gumalaw. Hindi, hindi siya gumalaw gaya ng isang tao. Para siyang lumutang, ang mga hakbang niya ay hindi naririnig, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Nakatayo na siya sa harap ko, at sa wakas, nakita ko ang mukha niya. Ngunit hindi ito ang Elise na kilala ko. Ang Elise na nasa harap ko ay may mga mata na puno ng galit. Ang mukha niya ay may mga hiwa, ang labi niya ay may bahid ng dugo. Sinabi ko sa'yo, huwag mo akong iwan, bulong niya. Ngunit ang tunog ay parang hindi galing sa kanya. Parang galing ito sa dingding, sa sahig, sa buong paligid. Naramdaman ko ang malamig na kamay na dumapo sa aking braso. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Ang bawat bahagi ng pagkatao ko ay tila kinulong sa isang mundo ng takot. Elise, patawad. Ang tangi kong nasabi. Ngunit siya ay ngumisi. Isang ngisi na puno ng poot, na parang sinasabi niyang huli na ang lahat. Bigla niyang idinikit ang mukha niya sa akin. Ang mga mata niya ay halos sumusunog sa galit, ngunit may luha na tumutulo sa pisngi niya. Hindi mo ako sinagip, bulong niya. At ngayon, hindi mo na ako maitataboy. Gusto kong sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa akin. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang liwanag ng buwan ay naging mas maitim, mas mabigat. At bago pa o ako mahulog sa kawalan, narinig ko ang isang tunog, malakas. Parang may bumagsak sa sahig. Nagising ako sa malamig na pawis, humihingal, ngunit hindi ko alam kung gising na ba talaga ako. Ang kama ko ay nabalutan ng mga dahon, ang bintana ay nakabukas, at ang orasan sa dingding ay tumutunog. 3:00 ng umaga. Paglingon ko sa gilid ng silid, wala na si Elise. Ngunit naroon ang isang bagay, isang litrato ko at siya. Basag ang frame, nakabagsak sa sahig. Sa likod ng litrato, may nakasulat sa pulang tinta. Hindi pa tapos. Ang dilim ng gabi ay tila sumisiksik sa bawat sulok ng aking kwarto. Parang may buhay na pumupuno sa espasyo. Ang lamig ng hangin ay dumadampi sa aking balat at ang orasan sa dingding ay muling tumigil sa eksaktong 3:00 ng umaga. Hindi ko na kailangang tumingin pa. Alam kong narito siya. Narito siya, tulad ng dati. Hindi ko na mabilang kung pang ilang beses na itong nangyayari. Ang una, akala ko'y bangungot lang. Ang pangalawa, iniisip kong hallucination. Pero ngayong gabi, alam kong hindi ito basta guni-guni. Ang presensya niya, ang presensya ni Clara, ay mas totoo pa kaysa sa hangin na nilalanghap ko. Napansin ko muna ang kanyang amoy, ang paborito niyang pabango, pabango ng rosas na palaging umaalingaw-ngaw sa alaala ko. Kasunod nito ang tunog ng kanyang hakbang, mabagal, marahan. Ang mga yapak ay parang bumabagsak sa sahig na gawa sa kahoy. Nagising ako mula sa pagkakatulog, pero hindi ko magawang gumalaw. Parang may pumipigil sa akin, isang mabigat na puwersang hindi ko maipaliwanag. Bumukas ang ilaw sa koridor. Hindi ko maintindihan kung paano, pero sigurado akong wala akong iniwang nakasindi. Ang anino niya ay dumaan sa pinto at ang bawat hibla ng buhok sa aking katawan ay tumayo. Hindi ko alam kung natatakot ako o sobrang sabik na makita siya. Ang totoo, pareho. Clara. Bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Tumigil ang mga yapak. Ang katahimikan ay bumalot sa buong bahay at naramdaman ko ang presensya niya sa likuran ko. Hindi ko siya makita, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng kanyang tingin. Napuno ng malamig na pawis ang aking noo. Gusto kong humarap, pero pinipigilan ako ng takot. Ang takot na baka ang makita ko ay hindi ang Clara na mahal ko. Bakit mo ako iniwan? Tanong ko, mas malakas ngayon, ngunit puno ng panginginig ang boses ko. Parang sumagot ang hangin. Narinig ko ang paghinga niya. Mabagal, malalim. Ang tunog ay parang musika, ngunit may halong pighati.
Hindi siya sumagot. Ngunit naramdaman ko ang malamig na kamay na dahan-dahang dumampi sa aking balikat. Sumikip ang dibdib ko at ang alaala ng huling gabi namin ay bumalik sa akin ng buo. Ang kanyang dugoang katawan, ang kanyang mahihinang salitang mahal kita, ang kanyang mga mata na unti-unting nawala ng liwanag habang hawak ko siya sa aking bisig. Alam kong wala na akong magagawa noon. Ang oras na iyon ay ang huling sandali naming magkasama. Ngunit bakit tila hindi pa tapos ang kwento namin? Sa wakas, nag-ipon ako ng lakas ng loob. Dahan-dahan, inikot ko ang ulo ko upang harapin siya. At naroon siya. Naroon si Clara sa kanyang paboritong puting damit. Ngunit may bahid ng dugo ang tela nito na tila sariwa pa. Ang kanyang mukha ay parehong maganda at kakilakilabot. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng sakit, ay nakatingin sa akin ng may pagmamahal. Ang kanyang mangiti ay pamilyar, ngunit may kung anong mali. Parang pilit. Parang sinasabing hindi ito dapat nangyayari. Hindi kita iniwan. Bulong niya. Ang boses niya ay parang alingaw-ngaw mula sa ilalim ng tubig, malalim at nakakatakot. Ikaw ang pumili. Pumili? Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko maintindihan. Ang tanong na yon ay sumabog sa utak ko, paulit-ulit, habang ang kanyang malamig na daliri ay dahan-dahang gumapang sa pisngi ko. Ang pakiramdam nito ay parang yelo, ngunit hindi ko magawang umatras. Clara, hindi ko sinasadya. Ang mga luha ay bumagsak mula sa aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang sinabi ko, pero parang may katotohanan sa mga salitang yon na hindi ko maipaliwanag. Bumalik ako sa kwarto ng mag-3 AM, ang oras na palaging gumigising sa akin ng walang dahilan. Ang lamig na bumabalot sa paligid ay parang yakap ng isang multo. Hindi ko na ito binabaliwala. Alam kong may nangyayari tuwing ganitong oras. Hindi na ito ordinaryo. Hindi na ito basta takot. Ito ay kasalukuyan kong buhay. Nakaupo ako sa gilid ng kama, nag-aabang. Ang mga mata ko ay tila nag-aaral ng bawat sulok ng madilim na kwarto. Ang bawat anino sa dingding ay parang gumagalaw. Ang ilaw mula sa kalsada ay sinasala ng kurtina, nagbibigay ng madilim at malabong liwanag na parabang sinadya upang magtago ng isang bagay. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Naririnig ko ang malalalim kong paghinga, ang tunog ng orasan na tumitibok sa bawat segundo. Hindi ko alam kung bakit, pero tila mas mabigat ang hangin ngayon. Ang dibdib ko ay bumibigat, parang may nakadagan. Ang malamig na tilid na sahig ay umaabot sa ilalim ng aking mga paa. Nagpaparamdam na ako'y gising, pero ang isip ko ay naglalakbay sa mga alaala. Sa isip ko, muling bumalik ang gabing yon. Ang huling gabi ng buhay pa siya. Si Mara, ang babaeng mahal na mahal ko. Ang kanyang huling hininga ay naganap sa mismong mga bisig ko. Ang kanyang mga mata, puno ng luha, nakatingin sa akin habang ang kanyang bibig ay gumagalaw. Tila may sinasabi pero walang boses na lumalabas. Ang dugo sa kanyang dibdib ay hindi ko makakalimutan. Ang amoy nito, ang init nito, ang bigat ng kanyang katawan habang unti-unti siyang nawawala. Hanggang ngayon, nagsimula ang lahat nang maramdaman kong malamig ang hangin sa loob ng kwarto. Kahit sarado ang bintana, 3:00 ng madaling araw na naman. Ang oras na paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Ang oras kung kailan siya nawala. Si Clara, ang babaeng pinakamamahal ko, ang babaeng namatay sa aking mga bisig. Ang sakit ng alaala ay parang tumutusok na kutsilyo sa dibdib ko. Ngunit ang mas masahol pa ay ang katotohanang hindi ko siya maalis sa aking isipan. Kahit sa katahimikan ng gabi, naririnig ko ang tinig niya, ang bulong na tila umaalingaw-ngaw sa loob ng utak ko. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Ang ilaw ng buwan ay bahagyang tumatagos sa mga siwang ng kurtina, nagdudulot ng mga anino sa dingding na para bang gumagalaw. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang o kung may ibang presensya sa kwarto.
Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang bigat ng hangin at tila may mga mata na nakatingin sa akin. Hindi ako mapakali. Tumayo ako at hinawi ang kurtina. Sinilip ang labas. Walang tao, walang gumagalaw. Ngunit naroon ang pakiramdam na may kung anong nagmamasid. Biglang tumunog ang lumang orasan sa sala. Tatlong malalakas na dagundong ang narinig ko. 3:00 na. Sa bawat tunog ng orasan, bumibilis ang tibok ng puso ko. Napansin kong bumukas ang ilaw sa banyo, kahit sigurado akong kanina pa ito nakapatay. Pinilit kong magpakalakas ng loob. Hindi ako dapat matakot. Hindi ako dapat magpadala sa takot na bumabalot sa akin. Dahan-dahan akong naglakad, papunta sa banyo. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko'y may kamay na humahawak sa balikat ko. Malamig, mabigat. Nang makarating ako sa pintuan, napansin kong may tubig na tumutulo sa sahig. Mga patak na tila galing sa gripo. Pero ang gripo ay mahigpit na nakasarado. Napalunok ako. Sinubukang maging matatag. Ngunit ang katawan ko'y nanginginig. Pumasok ako sa banyo at doon ko siya nakita. Si Clara. Nakaupo sa gilid ng bathtub. Suot ang puting damit na suot niya noong gabing iyon. Ang buhok niya ay basa at ang mga mata niya ay nakatitig sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung paano siya naroon. Alam kong patay na siya. Alam kong hindi siya maaaring bumalik. Ngunit naroon siya. Buhay, nakangiti. Ngunit may kung anong kakaiba sa kanyang mukha. Ang ngiti niya ay hindi ngiti ng saya. Ito'y ngiti ng sakit, ng galit, ng paghihiganti. Bakit mo ako iniwan? Tanong niya. Mahina ngunit malinaw. Hindi ko alam ang isasagot ko. Gusto kong sabihin na hindi ko siya iniwan, na ginawa ko ang lahat para iligtas siya, na sinubukan kong pigilan ng dugo, na dumaloy mo. Ang dilim ng kwarto ay tila baga mas mabigat kaysa dati. Para bang ang hangin ay puno ng mga lihim na hindi ko kayang basahin. May kung anong malamig na bumalot sa akin habang nakahiga. Ang ingay ng orasan sa dingding ay nagiging mas malakas, mas mapanlinlang. 3:00 na naman at alam ko kung ano ang susunod na mangyayari. Mula sa sulok ng aking mata, may gumalaw. Hindi ko agad nilingon. Hindi ko na kailangang tingnan. Alam ko na kung sino iyon. Ang silweta ng kanyang katawan, ang pamilyar na paggalaw ng kanyang buhok, ang paraan ng kanyang pagtayo na parang may gustong sabihin pero hindi niya magawa. Si Clara. Ang Clara na dapat ay wala na. Ang Clara na namatay sa aking mga bisig 2 taon na ang nakalipas. Binabalot ako ng takot. Pero hindi ko magawang tumakbo. Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa kanya. Pero hindi ko rin magawang umiwas. Nakatingin siya sa akin, hindi gumagalaw. Parang isang aninong nakapako sa aking alaala. Ang mga mata niya, kahit sa dilim, ay maliwanag na maliwanag. Hindi ko alam kung galit siya o nalulungkot. Pero alam ko, narito siya para sa akin. Clara, bulong ko. Kahit alam kong walang sagot na darating, ang pangalan niya ay tumama sa hangin. Parang nag-crash ang mga salitang hindi dapat bigkasin. Pero sa halip na mawala, ang kanyang presensya ay mas naging malakas. Narinig ko ang marahang tunog ng kanyang mga hakbang. Ang ingay ng bawat hakbang niya ay parang pumapatak sa loob ng aking utak. Bawat tunog ay may bigat. Hindi ko alam kung bakit niya ako binabalikan tuwing 3:00. Kung bakit sa mga ganitong oras niya ako pinili para guluhin. Sa bawat gabi, tinatanong ko ang sarili ko kung ito ba ay parusa o kung ito ba ay isang huling paalam na hindi niya mahanap ang lakas na gawin noong siya ay buhay pa. Niloko mo ako, sabi niya. Ang boses niya ay malamig, punit, pamilyar. Hindi ko alam kung saan ito nanggagaling. Parang hindi mula sa kanyang bibig. Pero naririnig ko ito sa lahat ng sulok ng kwarto. Niloko mo ako at alam mo yon. Niloko? Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang pighati ng kanyang pagkamatay ay palaging nagdudulot ng sakit sa akin. Pero ang paratang na yon ay parang isang sugat na hindi ko inasahan. Tumayo ako, nanginginig, at nilingon siya.
Hindi ko inaasahan ang eksaktong hitsura niya. Ang Clara na nakikita ko ngayon ay hindi ang Clara na minahal ko. Ang Clara na ito ay tila patay na patay. Ang kanyang balat ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang kanyang buhok ay basa, parang naligo sa ulan o dugo. Ang damit na suot niya ay ang parehong damit na suot niya noong gabing iyon. Ang gabing iyon. Biglang bumalik ang alaala, isang eksenang hindi ko kayang takasan. Ang ulan, ang sigawan, ang dugo sa aking mga kamay. Hindi ko alam kung paano ko siya napigilan, kung paano ko siya sinubukang sagipin. Pero ang katotohanan ay hindi ko siya nailigtas. Bumigay ang kanyang katawan sa akin, ang init ng kanyang huling hininga ay iniwan ako sa gitna ng ulan. At sa gabing iyon, habang hawak ko ang kanyang malamig na katawan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang piraso ng aking sarili na nawala, na parang sinama niya. Clara, hindi kita niloko, sabi ko. Pero ang boses ko ay parang wala ng kredibilidad. Lahat ng salita ko ay parang lumalabas ng walang laman. Hindi siya umimik, pero naramdaman ko ang kanyang galit. Naglakad siya papalapit sa akin. Ang bawat hakbang ay parang isang hampas sa aking puso. Ano ang ginawa mo sa akin? Tanong niya. At sa pagkakataong ito, ang boses niya ay mas malakas, mas mapilit. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ano nga ba ang ginawa ko sa kanya? Mahal ko siya, hindi ko siya sinaktan. Pero bakit siya narito? Binabalikan ako tuwing 3:00. Ano ang gusto niyang malaman? Hanggang sa dumating ang sagot na hindi ko inaasahan. Ang kanyang kamay, malamig, ay dumapo sa aking pisngi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. At sa isang saglit, naalala ko ang lahat. Ang katotohanan na matagal ko nang itinatago sa ilalim ng aking konsensya. Ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Ang pagtatalo namin noong gabing yon, ang mga salitang binitiwan ko, ang galit na hindi ko napigilan. Hindi ko siya sinaktan ng pisikal, pero ang mga salitang sinabi ko ang nagtulak sa kanya upang gawin ang desisyon na yon. Ang desisyong tumakbo sa gitna ng ulan, ang desisyong iwan ako sa dilim ng kalsada, ang desisyong wakasan ng lahat. At ngayon, narito siya, hindi para magpasalamat, hindi para magpaalam. Narito siya para ipamukha sa akin ang katotohanan.